Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si BP Sara, naiyak. Impeach na si Duterte. Matapos di umanong sabihin sa kanya ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jinky Luistro, inilabas na ang desisyon ng Supreme Court. Legal daw ang ginawa nilang pagpapa-impeach kay Duterte. Dapat niya nang ibalik ang nawawalang pera sa confidential fund sa impeachment. Utos na daw to ng Korte Suprema kay BP Sara Duterte. Tara, panoorin natin to. So for my opening statement, first I would like to welcome yung naging decision ng Supreme Court kahapon that pertains to the petitions filed against the House of Representatives, in particular the Committee on Justice. Kaugnay po ito sa ating mga isinagawang proceeding patungkol dito sa mga impeachment complaints laban sa Vice Presidente, where the petitioners raised a lot of constitutional questions. Kasama na po dyan itong mga allegations nila on mini trial, allegations on fishing expedition, allegations on having prejudged the impeachment complaint even before the clarificatory hearing. Sinama din po nila dyan yung alleged violation ng one-year bar rule and even itong alleged invalid referral by the plenary to the Justice Committee, no? We do not want, of course, to dwell so much on these issues because ito na nga yung kahalagahan ng naging desisyon ng Supreme Court kahapon. Dismiss na po lahat ng petitions na ito on the ground of mootness. At nais ko pong liwanagin na ito po'y bilang pagpapatibay sa exclusive power ng House of Representatives to initiate all cases of impeachment. At ganun din, isang pagpapatibay sa exclusive power naman ng Senado to try and decide all impeachment cases. I hope that with this decision of the Supreme Court, no, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. Of course, as chairperson and presiding officer during that time, I felt responsible for all those allegations. But finally, I hope that this will serve as closure. At sana, hindi na rin ito ma-raise during the trial, no? Na magre-resume this coming Monday. Ito po ay bilang pagpapatibay na kailangang ituloy na itong nangyayaring pagdinig, paglilitis sa impeachment court. Isang pagkilala din ng exclusive power ng Senado to try and decide all impeachment cases. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Justice Committee ng House of Representatives. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Ito po'y isang maliwanag na indikasyon na talagang umiiral ang demokrasya at ang saligang batas sa bansang Pilipinas. So, I must say perhaps congratulations sa sambayan ng Pilipino sapagkat napagtagumpayan po natin ang mandatong iniatang sa House of Representatives. Dismiss na po lahat ng petisyon na ito at malaya at mas masaya po nating may pagpapatuloy ang ating trabaho bilang mga prosecutors dito sa ginaganap na paglilitis before the impeachment court. So for the opening statement, I think that would be all, no, Roy? Yes po, ma'am. Unless Attorney Ligutan and Attorney Jay Tulasa want to say something. Sige, so ako, JL, go ahead. Yes, go ahead, please. So, of course, maraming salamat, no? So, congratulations sa lahat, no? And then, isang bagay na kailangan nating klaruhin through an opening statement, yung audit na nangyari, no? Nangyari yung in-audit yung confidential funds ng Vice President. Kasi nga, may mga bagay na confusing, no? Sinasabi doon na may napatunayan ba
Now, yung isang bagay na dapat natin maintindihan na yung audit ay isang proseso, no? Hindi siya biglaan. Nagsisimula iyan with yung pag-release ng cash advance, and then yung sunod is yung pag-liquidate, and then kung may makikitang mga irregularity, yung COA, aabot tayo sa tinatawag na Audit Observation Memorandum, or kung hindi pa rin, notice of suspension, and then ultimately, kung sa tingin ng COA hindi nagampanan ng isang official yung dapat isumite na mga dokumento, hahantong yan sa isang notice of disallowance or NOD. So yung tanong, nabigyan ba ng pagkakataon yung Vice President na i-explika sa taong bayan paano nagasto yung confidential fund? Nabigyan po. Nabigyan po ng pagkakataon yung Vice President. Yung tanong na lang is, may mga tanong pang hindi pa nasasagot. At sino yung sasagot sa mga tanong na iyan na hindi po yung prosecution, kundi yung impeachment court itself? Yun lang. That would be the opening statement. Yeah, for me, just very quickly, just also like to echo what Chair Jinky stated a while ago. No, so we welcome the dismissal of the consolidated petitions questioning the impeachment proceedings before the House of the Representatives. No, so the Supreme Court recognized that the House had already completed its constitutional role when it approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate, where the proceedings are now underway. So let us be very precise about what this is and what it is not. No? So this is not yet a judgment on the guilt or innocence of the Vice President. No? It's not a ruling on the merits of the issues which are now before the impeachment court. So it is a dismissal of the petition because the acts sought to be restrained had already been completed. So there's nothing for the Supreme Court to restrain. So what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them here, no, before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. So nakita natin, sinubukan nila no, napigilan ang pagtakbo ng proseso sa Supreme Court. Ngayon maliwanag na those did not become successful. So nasa Senado na ang kaso. Dito na ho sila sumagot ngayon. Alright, salamat po, Attorney Jay. Siguro we are ready to receive and answer your questions, and para lang sa housekeeping rules, konti lang, let's to give everyone a fair chance. Let's keep our questions to 2. Pag mayroon pa kayong tanong, we can go back to you after the others have asked their question. So for our first one to ask, si Llanesca po may tanong. Roy, may buzzer ba like sa Senate? Wala po naman. Joking. Wala po tayong timekeeper dito. Hello? Llanesca. Okay po. Clear po ako. Question ko po, dun po, I think last April, it was confirmed by the COA, si Attorney Zamora po ng PINFAO, na meron pong notice of disallowance also sa 375 million confidential fund disbursements ng OBP for 2023. So, basically, the entire disbursement for 2023 may end po. For the prosecutors, mas alarming po ba ito as compared dun sa 100, dun sa naunang ending na 73 million lang out of 125 yung may ending na issued ng COA. Kasi po ito entire 375, ibig sabihin hindi sumunod dun sa joint circular. Is this worse? Yun po yung first question. And if I could take it, siguro mas maganda
hintayin natin ang magiging testimonya ng susunod pa nating testigo paukol sa bagay na to, no? Dahil pare-pareho kaming mga prosecutors, we have to be careful with what we will be disclosing, no? So baka sabihin this goes into the merits of the case already. But yes, napaka-importanting bagay din ito. But mas maganda since ang testigo na umupo, si Attorney Roderick Wamil, na pag-usapan pa lang naman natin, no, yung pagdating dun sa notice of disallowance paukol dun sa last quarter of 2022. Hintayin natin na ipaliwanag ito ng susunod na testigo natin. Siguro, Jay, if I can add to that, Yeah. siguro yung tanong, ano ba yung ibig sabihin ng isang notice of disallowance, no? Sa audit ng COA, base po sa proseso, ito yung ending ng isang pag-audit. So kung sa tingin ng COA through yung mga auditor, may mga irregularity sa paggasta ng pera ng bayan, aabot tayo sa notice of disallowance. Ibig sabihin yan, sa tingin ng COA, yung mga auditor, based sa mga dokumentong isinumite ng, for example, ng isang ahensya like Office of the Vice President, hindi po nagtutugma yung mga dokumentong isinumite. So ibig sabihin ipinapasauli ng COA sa isang official, sa isang agency yung pera, no? Hindi po ito conviction. Pero mabigat na rin po yung ibig sabihin ng notice of disallowance, no? Ipinapasauli kasi nga may mga irregularity na natuklasan yung COA. Siguro yung tanong, Lianesca, no, ito ba ay penal na or executory na? Napag-usapan kahapon yan, executory na yan. Ibig sabihin, kung wala pong TRO galing sa Supreme Court, kailangan pong gawin ng isang official like the Vice President yung pagpapasauli ng pera. So siguro sa pinapasauli na, ano bang ibig sabihin yan? I think the people can answer that question. Nasabi ng COA, return the money kasi may mga irregularity na nangyari sa paggagasta ng pondo ng pera ng bayan. Yan na siya. Susugan ko lang very quickly. Sorry, no, I think if I heard correctly, sabi mo kanina, Leonesca, anong ibig sabihin nito na hindi lang pala isa ang naging notice of disallowance para pala sa lahat ng quarters, no? Of course, we leave it to the appreciation of the court, but mahalaga din to dahil ibig sabihin ang pagkakamali hindi lang nangyari sa isang installment na pagbigay ng at paggamit ng confidential funds. Bagkos lahat, no, itong kabuoang confidential funds worth $500 million nagkaroon ng improper liquidation, no. So of course mas bumibigat yung nagiging violation, and yan naman ang nakalagay sa ating articles of impeachment. Itong kabuoang pera nito nagkaroon ng misuse and fraudulent liquidation. And if I may add, no, I think the most important part of it is we should appreciate Joint Circular 2015-01 as the regulations pertaining to entitlement, disbursement, and liquidation of confidential fund and intelligence fund. Ibig sabihin po, usaping confidential fund, dapat ang tinututukan natin, may compliance ba o walang compliance sa Joint Circular 2015-01. At very significant po ang mga naging observation ng ating state auditor, no? For one, palagi niyang binabanggit, dapat merong evidence of success kapag may payment of reward. Second, dapat preferably official receipt or invoice ang magsusupport or justify ng purchases. And third, dapat yung liquidation reports ay consistent dun sa date of disbursements, no? So, without stating a conclusion of fact, at least let us appreciate na itong observations na ito
ay kaugnay ng mandato o regulations na nilalaman naman ng 2015-01. So, the important part of it is kapag may public fund, dapat sumusunod tayo sa regulation na mayroon. Kamukha nito, Confidential Fund, Joint Circular 2015-01 ang significant in terms of determining compliance or non-compliance. And that is the importance of the audit process na naging subject matter ng testimonya ng ating mga witness, no? At ito pong pag-audit na ito ay hindi po nangyayari lang in particular dito sa naging subject matter ng audit ng pondo ng OVP or ng DepEd. As a matter of fact, it happens to all public funds. And perhaps yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng pondo ng bayan ay subject sa audit. At anumang klase ng pondo yan, so long as it is a public fund, dapat sumunod sa regulation na ini-impose ng batas. And for this particular purpose, kapag confidential fund, dapat sumunod sa regulasyon ng Joint Circular 2015-01. Kapag hindi sumunod, ibig sabihin, non-compliance yan, no? And that is the reason kung bakit nagkakaroon ng mga notices of disallowance. Kung sumunod naman, dapat walang notices of disallowance. Tama. All right, Janeska, any follow-up questions? Hello. Isang follow-up lang po ako. Yung argument, lagi po kasi itong pinuput forward ng defense na yung mga NDs are appealable. They are all appealable. They can go to the Supreme Court for that. And pending that final conclusion, kaya sinasabi nila yan, hindi pa po ito final. Okay, so I think Is that an acceptable reason? I think po pwedeng sagutin yan. So, yung argument na po pwede pang iapila sa Supreme Court, no? We beg to disagree with that, no? Napakaklaro po, executory na yung decision, no? Decision ng COA Commission, yung ina-uphold yung notice of disallowance, executory na yan. Yung bagay na po pwedeng iakyat sa Supreme Court, siguro medyo technical pero we have no choice, no? Iba yung inaapila mo sa Supreme Court through regular channel, yung pag-aapila. Tsaka iba pa rin yung tinatawag natin sa batas na Rule 65 certiorari. Ibig sabihin doon, pag Rule 65 certiorari, kung walang TRO, yung Supreme Courts, executory na. Final tsaka executory na yung decision ng COA Commission. So yung tanong, is it appeal ba yan? Appeal ba yan? With all the respect po, we beg to disagree. Ibig sabihin, kung hindi po mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court, tapos na po yung boxing. Yung notice of disallowance na na-issue ng COA Commission, dapat i-implement na iyan. So yung term na ginagamit na apila, we beg to disagree with that. Kasi nga, uulitin ko, yung pamamaraan ng pag-aakyat ng isang decision ng COA to the Supreme Court, hindi po through appeal yan, through Rule 65 certiorari. So you among us lawyers, medyo technical, ibig sabihin yan, kung walang TRO, ini-issue yung Supreme Court, tapos na po yung boxing, yung issue ng notice of disallowance. Janeska. Thank you po. That's all from my end. All right. Kung walang comment si Kong Jinky at saka si Attorney Jay, Haji, you can ask your question now. Magandang umaga po. I only have 2 questions, promise. First po, dun po sa
inapprove na motion to take judicial notice doon po sa mga naging pagdinig no ng House of Representatives ng House Committee on Justice. May clarificatory question lang po sana kung nasunod po ba yung gusto nyong mangyari doon sa inapprove nung Senate Impeachment Court on the issue of the judicial notice, or kumbaga meron po sana kayong gustong sana naisama doon sa decision as a whole? Thank you po. Well, I think the decision of the impeachment court is exactly what we prayed for in our motion for the IC to take judicial notice, no? At tamang-tama naman ito sapagkat ito'y maliwanag sa Rule 129, Section 1, mandatory judicial notice. Sapagkat itong mga hearings, transcript of stenographic notes at videos ng pagdinig ng Committee on Good Government at ng Committee on Justice are considered as official acts of the House of Representatives. Therefore, hindi na kailangang mag-present pa ng evidence upang patunayan na talagang nagkaroon ng pagdinig. Na itong mga pagdinig na ito ay na-document sa pamamagitan ng mga TSN or transcript of stenographic notes. At ito'y na-document din sa pamamagitan ng recordings ng audio and visual nitong mga pagdinig na ito, no? Nevertheless, maliwanag ang sinabi ng impeachment court kahapon, ito lang ang saklaw ng judicial notice. Upang patunayan ang katotohanan ng nilalaman ng TSN at ganun din ang mga video, that will be a different matter. Ang saklaw lang ng judicial notice is the fact na nagkaroon ng hearing, na ang mga hearing ay na-document sa TSN, ganun din sa mga video recordings ng mga pagdinig na ito. Ang tinutukoy natin, pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability, 2024 pa yan, 19th Congress, at ganun din ang naging pagdinig ng Committee on Justice nitong nagdaang mga buwan bago na-transmit itong Articles of Impeachment sa Senado na ngayon ay nililitis. And to quickly add to that, tama, there was never any intention on our part to ask the court to consider the statements given there as proof of their truth already. Hiningi lang namin to para mapabilis yung paglilitis, para hindi na kailangan mag-upo pa ng testigo at isa-isahing i-identify and authenticate itong mga TSN and video na tulad nung ginawa natin doon sa grave threats, no, na inupo natin na NBI agent para i-authenticate yung videos. Ngayon, dahil pinagbigyan ng court ang motion natin, mas mapapabilis tayo dito. Alright. Okay. Haji? Apo. Last question na lang po. Sa 3 araw po na pag-upo ni Roderick Wamil bilang inyong testigo, marami po yung mga issues no na tinanong po sa kanya kung ano daw po yung pagkakaintindi niya tungkol sa confidential, siya raw po ba'y nakarating na ng bundok, nakarating na po kung saan-saan. Sa palagay po ba ninyo, napahina po ba or naapektuhan po ba yung integridad o yung credibility po ni Roderick Wamil as a witness and of course bilang expert po doon sa pagiging dating state auditor ng ICFAO? Okay. Salamat po. So I think siguro before natin husgahan yung naging testimonya ni Attorney Wamil, dapat natin maintindihan ano ba yung saklaw ng isang audit, no? Yung audit isang proseso 'yan. Auditor ng COA. Yung ino-audit nila yung mga dokumento. Dokumento lang. Narinig natin si former chairperson ng COA, si Grace Pulido, at sabi niya, hanggang dokumento yung tinitingnan ng isang auditor. Tinitingnan ng isang auditor kung nagtutugma ba, compliant ba yung mga dokumentong isinusumite ng isang public official or for example yung Office of the Vice President. Now,
kung sa tingin ng ating state auditors like si Attorney Wamil na hindi nagtutugma yung mga dokumentong isinusumite ng isang agency, national agency like the Office of the Vice President. Of course, bibigyan ng pagkakataon ng ating mga state auditor yung official or yung office na magsumite pa or i-explika yung mga kakulangan. Kaya nga may proseso, Haji, pag hindi pa rin aabot sa time na mag-i-issue na ng audit observation memorandum yung COA, and then kung hindi pa rin masasagot ng mabuti or ng tama ng isang public office, hahantong yan sa notice of suspension. Pangalawang pagkakataon yan. Kung hindi pa rin, aabot na sa notice of disallowance. Kung hindi pa rin, aabot sa COA Commission itself, yung body. So, ibig sabihin, proseso yan, auditor, tinitingnan yung mga dokumento, tsaka they will come up with their own findings. Yun po yung saklaw ng proseso ng audit. So, yung sinasabi po ng ating Senator Jasa, pumupunta ka ba sa mga bundok to check? With all the respect po, hindi po yun yung saklaw ng isang audit, ng isang state auditor like Attorney Wamil. Ibig sabihin, yung tanong, ginagawa ba ni Attorney Wamil yung dapat niyang ginagawa based sa proseso, tsaka yung saklaw ng proseso na iyan, I think klaro po yung sagot doon, Haji. So, if you can quickly add, no? I think to be fair to the good senator, ang gusto niya sigurong tanungin dyan since ang pinag-uusapan nga dito dun sa mga use nung some of the confidential funds, ang sinasabi about daw sa possible recruitment no ng mga leftist groups, etc. So gusto niyang tanungin, tinitingnan mo ba yung sitwasyon dyan? Pero sabi nga niya, hindi ito investigation, it's an audit, and as stated by Attorney Ligutan, what they conducted is a compliance audit. So it's documentary audit. So they're confined to the four corners of those documents. So yun lang ang tinitignan nila. Kaya yan naman ang naging mga discrepancies or issues na na-point out niya. For example, kapag makikita yung dates, may problema. Dapat ginamit supposedly ang funds December 2022 pero naka-date 2023. Malinaw sa dokumento kagad may problema. For example, Mary Grace Piato supposedly binigyan ng reward in the form of medicines worth 70,000 pesos. Malinaw kagad ang problema. Kung medicine pala ang binigay sa kanya, nasa ng official receipt na magpapatunay na talagang bumili talaga, no? Diyan ginasta ang pera. Nasa ng official receipt galing sa butika. So, sa aming palagay, of course, at the end of the day, ang appreciation falls in the impeachment court. But sa aming palagay, hindi naman no, naapektuhan yung kanyang findings na sinalaysay niya sa atin. And even if we revisit yung provisions ng Joint Circular 2015-01, wala naman po dyan requirements sa mga state auditors to actually conduct an actual verification outside the documents, no? So, maliwanag po at very consistent ang ating state auditor when he said na ang tiningnan mga dokumento. At ito lamang din naman po ang requirement ng Joint Circular 2015-01. If indeed, kakailanganin ng actual verification, I remember Senator Ping Lacson even commented or manifested na sana dagdagan itong provision ng Joint Circular so that actual verification may be conducted as well. Nevertheless, very consistent po ang ating state auditor. Ang tinutukan niya, compliance or non-compliance with the requirements of the regulations, and that is Joint Circular 2015-01. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, maliwanag din niyang ipinahayag yung mga observations niya, yung kawalan ng evidence of success, kawalan ng OR at saka sales invoice, at ang hindi pagtugma ng acknowledgement receipts kaugnay ng petsa
dito naman sa date ng disbursements. Okay, if I may add here na quickly lang, no, yung usaping pagbibigay ng medisina, no, medicine. Kaya nga may nagtanong ibig sabihin ba na yung isang informant kailangan munang magbigay ng information bago makatanggap ng medisina, no? Isang bagay. Ang pangalawa, pati ba yung saan binili yung gamot confidential? Siguro, pupwede yung nabigyan. Ibang usapan yan. Pero yung tanong, saan ka bumili ng medisina, ng gamot? Pati ba yan confidential? Anong national security concern doon? Kaya nga alala ko, correct me if I'm wrong, sabi ng ating witness, si Attorney Wamil, sabi niya, parang unusual na puro acknowledgement receipt lang yung ipresidenta. Wala man lang official receipts. Saan binili yung gamot? Kung nabili ba yun? Wala man lang official receipts. Wala pong security concern kung binili mo yung gamot sa isang butika, sa isang Desmol, Mercury, Rose, Southstar. Anong confidential dun? Ba't hindi makaproduce ng actual receipt galing sa mga butikang ito? Yun. Maraming salamat po. Thank you, Siguro Haji. idagdag lang natin doon, Roy, no? Yung kaugnay pa rin ng sinabi ni Attorney Virgil, merong isang napaka-klarong linya na binanggit si Attorney Wamel. Hindi confidential ang binilhan. Yung paggagamitan ang confidential, no? So, syempre, it would have been more credible kung supported yan ng mga official receipts at saka sales invoices which should have disclosed kung saan binili itong mga supplies na ito, no? Again, ang sabi ni Attorney Wamil, hindi confidential ang binilhan. Ang paggagamitan ang confidential. Yes, so tama. Salamat po sa malinaw na explanation, Kong Jinky. And salamat din, Haji, for strict compliance with our agreement. Anyway, kasunod po magtatanong si Earl naman. Good morning. Hello po. Am I clear naman po on your end? Apo. Good morning po, private prosecutors and to lead prosecutor Luis Tro. Last night, Andy Lim stole the spotlight for a glimpse from Mary Grace Piatos. Simple lang naman po yung tanong ko. With all these fictitious and seemingly bogus names, tingin niyo po ba talagang nag-imbento lang ng pangalan para mahanapan ng lusot na maliquidate yung confidential funds? Okay. So, Fire. Siguro, what I would say is this. Oh. Maganda yung tanong ni Senator Bam tungkol dyan. Tinatanong ng diretsuhan ang depensa. Ano pong posisyon nyo dito? Sinasabi nyo ba na alias lang to? Dahil hanggang ngayon, wala pang malinaw na posisyon ng depensa dyan. Tulad nga ng pinunto ni Senator Bam, walang kahit sa answer nila to the articles of impeachment, hindi din nila sinagot yung issue na yan. No? At wala din tayong narinig galing sa mga naging testigo na natin na noong sila ay tumutugon sa mga AOM, notes of suspension, etc., that they indicated that these are aliases. So, sa ngayon, kung wala silang ganong statement, ang presumption natin ay totoong tao yan. No? Kaya nga sabi namin sa articles of impeachment, I mean, they're not supposed to be, they were not represented to be aliases. No? Pinakita, totoong taong tumanggap, but as stated the articles of impeachment, wala naman katunayan na nag-exist talaga ang mga totoong tao na to sa PSA records. So sabi namin sa articles of impeachment, fictitious itong mga tao na to. So ngayon, hintayin natin kung anong magiging teorya nila dito pag sila na magpepresenta ng ebidensya. Kung biglang sasabihin nila, aliases pala yung mga yan. But madaming katanungan dyan na kailangan pa rin ng harapin kahit yun ang susubukan nilang gawing depensa o teorya. So sir, at this, sir, sige po, attorney, sir. Okay, so siguro dalawang bagay. No? Yung una, ano ba yung dapat nating asahan sa isang resibo? Yung default na inaasahan ng taong bayan, kung po pwede,
dapat tama, totoong pangalan ng totoong tao yung nakasulat sa isang acknowledgement receipt o resibo, di ba? Kasi nga, pondo ng bayan yan, so dapat malaman. Malaman ng taong bayan sino ba yung nakatanggap ng perang iyan. Pangalawa, kailanman po ay hindi po sinabi at wala pa pong sinasabi yung vice president o yung kampo niya kung alias ba yan o totoong tao, di ba? Kaya nga sabi ni Jay, that was a golden opportunity po para sa depensa na once and for all sagutin yung tanong na sila po yung makakasagot. Mary Grace Piatos, yan ba ay alias o yan ba ay pangalan ng isang totoong tao? Unfortunately, na-miss po ng depensa yung oportunidad na iyan. Sabi nila, we will answer that when the time comes. Sabi ng taong bayan, ako, almost 2 years na hanggang ngayon ba, wala pang sagot. So, hindi pa po natin sinasabing peke, alias, kasi po yung makakasagot niyan, yung depensa. Pero isang bagay, no? Kung alias po yung pangalan, iba't may pirma. Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, iba't may pirma. Ano ibig sabihin nun? Yung pirma ba, alias din? So siguro, mga tanong na supposedly dapat nasasagot na ng ating mga katunggali, no? Yung defense team. Pero until now, wala pa pong sagot. Kaya nga sinasabi ni Attorney Wamil, hindi niya masabing fictitious, hindi niya masabing alias, kasi nga yung makakasagot nun, yung depensa lang. Yun lang. At maliwanag din dyan, no? Alias man o totoong pangalan, dapat ang public officials ina-account ang pondo ng taong bayan. Ulitin ko yun, ha? For me, it's not an issue kung totoong pangalan o alias man. Ang mahalaga, kayang i-account ng public officials na pinagtiwalaan ng pondo ng bayan. Ito yung sinasabi natin sa saligang batas na public officials must be accountable at all times. At bahagi ng pananagutan na yan ay itong confidential fund na ipinagtiwala sa ating Vice Presidente bilang Vice President at bilang Secretary noon ng Department of Education. I totally agree with Attorney Virgil and Attorney Jay. Ang pwede lang sumagot ay defense. But at the end of the day, alias man o totoo man, the fact remains, kailangang i-account ng lingkod bayan ang pera ng bayan. If I Thank may you, add ma'am. to that, Chair, no? Kasi Okay yung unang mga katanungan ng ating kaibigan sa defense team, pino-point out nila na yung nagbigay naman, aprobado naman ng Office of the President. Ibig sabihin ba na just because aprobado ng Presidente yung pagre-release ng confidential fund sa isang official, exempted na ba yung official na yan from accounting sa perang binigay? Hindi eh. So, it doesn't follow eh. Na just because binigyan ka ng pera, hindi ibig sabihin hindi ka na obligadong i-account ng tama, ng naaayon sa COA, yung pag-a-account ng perang ibinigay sa iyo. Kasi nga, inulit-ulit, pondo, pera ng taong bayan yan. Hindi mo perang personal yan. Thank you po. And to add also, no, para lang guided tayo ng ating articles of impeachment. Our allegations pertain to misuse, misappropriation, and irregular liquidation. Wala po tayong question dun sa pagkapagkaloob sa kanya ng confidential fund. The question is on kung paano niya ginamit at kung paano niya niliquidate. And I think very clear ang naging testimonya ng ating state auditor pertaining to the allegation on misuse, misappropriation,
and irregular liquidation of confidential fund. Thank you po. Last question po, following the rule. Outside of the impeachment scope na lang po and not borderline touching the merits, ultimately, when it comes to the notice of disallowance, kailangan pong ibalik ng Vice Presidente yung pera na pinababalik, even if it's not about the impeachment anymore. Tama po, no? Kung That is notice- correct. Yes, in line with the answer of Attorney Virgil kanina, I wish to add, iba yung impeachment, iba yung proceedings dito sa COA, no? Sa impeachment trial, we are testing the fitness of the public official to continue serving as such and to run to any public office in the future. Ito pong notices of disallowance, what we are determining here is whether or not there's basis to demand restitution of public fund, which is apparent kapag hindi sinunod ang mandato ng Joint Circular 2015-01 in cases of confidential fund. Magkaiba pong proceeding ito. Impeachment tests the fitness of the public official, while notices of disallowance and other issuances of COA pertains to compliance to the use, disbursement, and liquidation of public funds, which, pag hindi nasunod, ay dyan po magkakaroon ng basehan for the demand to restitute public fund. They are two different things. Siguro in addition naririnig ko yung tanong, no, hindi lang na tanong kasi limited na. Attorney Chair, kung isinauli na ba ng Vice President yung pera, mapapawalang sala na ba yung Vice President o yung isang official? Hindi po. The fact na isinauli na yung pera, hindi ibig sabihin na hindi na tayo po pwedeng magpatuloy sa isang impeachment proceeding or yung pagpa-file ng mga kaso. Iba po iyon. Example, no, hindi na to related by analogy, no. Kung yung isang tao na mali yung pinaggamitan ng pera, ipinagkaloob sa kanya, isinauli yung pera, mapapatawad mo na ba ng ganun-ganun lang? Hindi na ba natin dapat tanungin, saan mo ginamit yung pera? Paano yung paggamit ng pera? Ibig sabihin, yung pagsasauli po ng pera, hindi po yan rason na hindi na dapat i-account, i-exact, ano ba yung naging administrative, civil, or criminal liability ng isang tao. Just because isinauli na yung pera, hindi po yan excuse na matatapos na yung proseso ng pag-i-exact ng exact liability from that person. Yun lang. Thank you po. Thank you so much po. All right. Thank you, Earl. Let's hear now from Marian. Go ahead, Marian. Good morning po. Kung Jervil, next week po ba, yung pinapatawag na rin po yung dalawang SDO, sina Gina Acosta and Edward Fajarda. Gaano po ka-importante o kalaki po yung inaasahan natin na malalaman po sa kanila? Well, napanood po natin yan doon sa naging proceeding ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Gina Acosta ay nagsalaysay noon na pagkatapos ng ma-encash yung pera, ay tinurn over na niya dito sa security officer kay Colonel Lachica, no? And then she was asked, bakit mo ginawa yon? When you are the accountable officer, ikaw ang SDO, ikaw ang banded, ikaw dapat ang nagdi-disburse personally sa mga recipients ng confidential fund. Klaro ang sagot niya. Utos po ng boss ko. And she was referring to Vice President Sara Duterte, no? The same, yung naging testimonya sa Good Government Committee hearing ng SDO ng DepEd, no? Kung saan tinanong naman siya ni Congressman Ako, pagkatapos mong ma-encash yung cheque, anong sunod mong ginawa?
tinurn over din sa security officer, si Colonel Nolasco. And then when she was being asked about the names of these recipients, ang sabi niya, hindi ko po sila kilala sapagkat hindi po ako ang nagbigay sa kanila ng pera. It was Colonel Nolasco na nakakakilala dito sa ating mga recipients, no? So, tinanong din siya, bakit mo ginawa yun? Ikaw yung accountable officer, utos din ng DepEd Secretary, who during the time, of course, is Vice President Sara Duterte also. This testimony, itong naging kwento ng ating mga Special Disbursing Officer back in the 19th Congress, napakahalaga po nito dito sa pagtinig na ito. And let's wait and see kung anong sasabihin naman nila dito sa ating paglilitis pagdating ng kanilang turn. Of course, that will be after the conclusion of testimony ni Silene Del Campo at ganun din ni Marivic Pareja na ating Legislative Information Archive Director, no? So, sana maging consistent sila sa kanilang mga naging kwento na, because I will not understand if after their clear narration of what happened during the hearing of the Committee on Good Government ay biglang mababago ang kanilang kwento. Hindi ko maiintindihan yun. I understand, ma'am, kayo po yung nag-interpolate kay Gina Acosta during that time ng 19th Congress, the Good Government Committee hearing. And when you said po, sana maging consistent, ano po ba yung mga posibilidad na mangyari po? Well, I don't know, no? Hindi natin alam. Apparently, they are considered as hostile witnesses. Hostile because they are attached, associated, and perhaps part nung mga naging proseso netong alleged incidents in the articles of impeachment. Ang kailangan lang naman po natin dito, magsabi sila ng totoo as to what really happened during the time na dinisburse at niliquidate itong mga confidential fund na ito, no? But what if, ma'am, biglang hindi ko po maalala, wala po akong recollection, ganun po ang maging sagot kumbaga ng testigo if ever sumalang na sila. Pwede Bawal magsinungaling, ha? Bawal magsinungaling because they are under oath, and then they have to explain kung bakit taliwas yung sinasabi nila ngayon dun sa naging prior declarations nila. And we have to understand na yung mga naging kwento nila noong time ng legislative inquiry ng Committee on Good Government, that is also a formal proceeding, at under oath din sila doon. So, which is which, no? Pero wag natin i-preempt sapagkat sila'y sasalang pa lamang. If I may add to that, siguro procedurally sa mga court watchers dyan, no, yung pagkakaiba with this, yung testigo na si Acosta, si Fahardam, sila po ay itinuturing na mga unwilling or na-mention po ni Chair na hostile or hostile witness. Ito po yung pagkakaiba ng dalawang testigo na ito sa mga naunang testigo ng prosecution. This time, no, i-consider sila na unwilling or hostile witnesses. May pagkakaiba po yan. Yun yung dapat abangan ng taong bayan sa susunod na mga pagdinig next week. Dadagdagan ko din quickly no, dun sa nasabi ni Kong Jinky na hindi natin alam. Posible biglang mag-iba ang sasabihin nila. No? Isa pang pwedeng posibilidad, paano kung biglang, alam mo, magkalaglaga na dito, sabihin na lang nila, actually kami lang ang may problema dito, kami lang may kasalanan dito. But ang maganda naman dyan, sinagot na din no, yung ganyang klaseng eventuality ng witness natin na si Attorney Wamil. Ang sabi niya, napakaliwanag under the law, under the Joint Circular. Ang accountable officer dito, hindi lang ang SDO, pati ang head of agency. Na nakalagay yan napakaliwanag sa Government Auditing Code. The head of the agency is the person who's directly and primarily liable, no, for all of the funds pertaining, all of the funds and properties are pertaining to her office.
So, at nakalagay din yan sa napakadaming dokumento na pinirmahan ng Vice Presidente, siya mismo. It says she's accountable for those funds. Sinacertify niya, they were used for those purposes. Supposedly, allowed under the law. So, kahit mangyari man yan, ay yung ganyang klaseng eventuality, well, anong magiging sagot dyan? Nabigay na yan ni Attorney Wamil. Thank you po. So, pwede po palang ma-perjury if ever. Hindi naman natin ilunahan daw. Sorry. Yes, definitely. If ever. Yes. Also, last na lang po. Kasi basing on that po, mga testimony nila noon pang 19th Congress, and I understand daw meron ngang nakafile. Pero gaano po kahalaga din yung mga testimonya po nila no, na muli nga pong marinig. I understand kasi back then, bigla po talaga lumabas na dahil po dyan yung ang mga criminal charges may be filed like technical malversation, plunder dahil over 50 million pesos po yung pinag-uusapan natin dito. And we don't know yet kung ano bang usad na po nito doon sa mga complaints or pinag-aaralan yata ikaso sa ombudsman. Well, as SDO, no, Special Disbursing Officer, sila talaga dapat ang nakakaalam what happened to these public funds. That's why there would be testimony are really significant in this impeachment trial. At kagaya ng naipunto natin kanina, dapat consistent sila sa kung anong nasabi na nila before, no? Because apparently, napakahalaga nung naging una nilang testimonya doon sa Good Government Committee. Although, sinabi na rin ni Attorney Jay kanina, kahit magbago pa sila ng testimonya, klaro na ang naging posisyon ng State Auditor. The head of the agency remains to be one of the principally accountable parties. That is according to Joint Circular 2015-01, no? Dahil sa dami ng pinag-uusapan nating issues dito, it will always boil down to ano bang sinasabi ng batas? Ano bang sinasabi ng Joint Circular 2015-01? Iniutos man o hindi, maliwanag ang probisyon ng Joint Circular na nanatiling principally liable ang head of agency. Last na lang, ma'am. Maisasala ba natin sila next week? Lalo na kung si Wamil nga, 3 days po yung na-allot natin, 800 plus documents. Si Del Campo, mukhang mas marami pa po yung ipipresentang document sa kanya. Sana pumayag mag-stipulate yung defense para bumilis, no? Binigyan naman tayo ng opportunity ng impeachment court to do the comparison before the clerk of court so that when we resume on Monday, they will be ready to answer whether they will agree to stipulation. Kung parehas naman ang dokumento ng prosecution sa dokumento ng defense, bakit naman hindi sila mag-stipulate? But nevertheless, maliwanag ang posisyon ni Attorney Kapunan, ayaw nyo pa rin mag-stipulate, gagamitin ng prosecution ang dokumento ng defense. I think with that, we will be able to move faster than the presentation of sana ni Attorney Wamil. Sana mas mabilis itong kay Miss Eileen Del Campo. Marian, no, I can't help but comment on that. Alam mo, yung nagiging posisyon ng defense na baka daw hindi magkapareho yung dokumentong hawak, yung ipinipresenta ng mga state auditors, baka daw hindi pareho sa mga dokumentong hawak nila. Galing mismo sa kanila. Galing mismo sa Office of the Vice President saka sa DepEd, yung mga dokumentong yan. Kaya nga, ito, I'm speaking as a practicing lawyer, medyo kakaiba, medyo unusual yung argumento na baka yung ipinipresenta ng isang state auditor, baka iba sa isinumite ng offices ng Vice President at DepEd. Medyo kakaiba yung argument na iyon, no? Kaya nga parang humahaba yung proseso, nabigyan na po ng opportunity during pre-trial, hindi pa rin po naging stipulate yung defense, doon po yung dapat yung opportunity doon, and then nabigyan na ulit ng pangalawang pagkakataon kahapon, ayaw pa rin nila.
Kaya nga, napilitan yung ating kaibigan, sabi ni Attorney Lorna Capunan, kung yun yung position nyo, gagamitin namin yung dokumento nyo. Parang ayaw pa rin. Isang bagay, Marian, speaking as a practicing lawyer, unusual, kakaiba, hindi ko maintindihan. You think this is a deliberate attempt po para i-delay itong proceedings, lalo na may pagkakataon naman during the pre-trial, and then yet they opted not to, yung pareho po sana kayo, yung ginawa nyo sana before, pero ginawa nila separate markings. At saka alam mo, Marian, hindi po namin dapat sagutin yung tanong na yan. Nice try. But what we could say is, we won't venture, I guess, into their intentions, kung sinasadya na nila to o hindi. But what is clear is, whether it's intentional or not, these things are causing delay. Maliwanag yan. Nakita natin yan doon sa pagpresenta kay Roderick Wamil. Nag-recess tayo more than 1 hour. Ganyan na naman tayo dito kay Silene De Los Campos. So, itong actions nila, they're causing delay. So hopefully, there'll be more, nabigyan tayo ng additional chance, niyang presiding officer, umupo ulit before clerk of court. Tingnan natin kung magiging action nila this time. Thank you po. Thank you so much. Thank you, Attorney Jay and Marian. Kahit may delay dun sa proceedings, hindi na natin pwedeng i-delay yung pagtatanong ni Bernard. Bernard, ikaw naman. Thank you. Doon sa mga testimony ni Attorney Wamil, do you think wala ng paraan na hindi na makakalusot si VP Sara dito sa kasong confidential funds? Well, we have to consider the fact na marami pa pong testigong iprepresenta ang prosecution kaugnay ng Article 1, no? Yung kay Wamil, it pertains only to compliance or non-compliance with Joint Circular 2015-01. But remember, no, our allegations is confined on the grounds for impeachment. So asahan po ninyo na marami pang testigo ang magsasalaysay upang kumumpleto dun sa naging alegasyon ng prosecution sa ating articles of impeachment. I must say that the testimony of Wamil, while it is very much significant, is not enough to complete the theory of Article 1 of the Articles of Impeachment. Marami pa po ang nakalinyang testigo, kaugnay pa rin nitong confidential fund. In addition to that, Chair, yung isang take-away, significant, mahalagang bagay na nasabi, tsaka napatunayan based on record na to sa naging testimonya ni Attorney Wamil, yung sinabi niya na kung susundin natin yung 2015 circular, may mga ebidensya na, prima facie evidence, na personal yung pinagamitan ng perang iyan. Ulitin ko, base po sa 2015 circular, joint circular, base na rin sa naging testimonya ni Attorney Wamil. Because sa mga red flags, dahil sa mga irregularities na na-flag ng COA through its state auditors, dahil po umabot na po sa notice of disallowance, nag-a-arise na po yung presumption na personal yung pinagamitan ng pera. Now, isang bagay na dapat po nating malaman tsaka maintindihan, kung nag-a-arise na po yung presumption na iyan, kargo na po ng kabila ng ating mga katunggali, ng ating defense team, tsaka ng Vice President herself. Burden na po, kargo na po nila, na patunayan na hindi personal yung pinagamitan ng perang iyan. Nag-shift na po yung tinatawag natin na burden of evidence. Ulitin ko, kasi po nasabi na po ng COA through Attorney Wamil na may presumption, prima facie evidence na personal yung pinagamitan ng pera, hindi through yung mga confidential activities. Trabaho na po
obligasyon na po, burden na po ng depensa na patunayan na hindi personal yung pinagamitan ng pera niyan. Ano, Go ahead, Bernard. ano ba? So yung dalawang SDO mga boss, mga sirs, hindi siya na pwedeng gawing sacrificial lamb kasi without naming names ng senator judge, parang yun ang gusto na i-sacrifice nyo tong dalawa na to para makaligtas yung VP. Ulitin ko na lang ho siguro naging sagot natin kanina no nung na napag-usapan ho yan dun sa mga clarificatory questions no ng mga senator judges at pinilit hong maibigay no ni Attorney Wamil yung kasagutan niya diyan. Sabi nga ho niya to be accurate, maliwanag ang sinasabi ng joint circular diyan no pati yung nasa section 102 ng Government Auditing Code no na nakalagay diyan maliwanag na maliwanag. The head of the agency is directly and primarily responsible for all funds and properties pertaining to his or her office. No? Pati dun sa joint circular, napakadaming provisions dyan nakalagay. The head of the agency should directly supervise the use of confidential funds. She should ensure proper compliance with the liquidation process under the joint circular. So maliwanag, no? Hindi makakatakas ang head of agency sa responsibilidad, no? At pananagutan para mapakita na nagamit ng wasto ang confidential funds. So kahit kaya nga sabi ho natin kanina, kahit na not to preempt their statements, no, but kahit pumunta man dyan, biglang sabihin ng mga SDO, sila lang may kasalanan dito, hindi ho magiging sapat yan dahil na dito sa mga na-explain na sa atin ni Attorney Wamil. Thank you. All right. After Bernard, pakinggan po naman natin si Vel. Siguro we can accommodate one more question. Okay. Hello. Yeah. Sa ongoing po na Malacanang press briefing, tinanong po si Yusek Claire kung ano po yung pinaka-bias sa tanong sa mga senator judges. Ang sagot po ng Malacanang is yung SDO lang daw yung accountable when turn na ni Senator Judge Amy Marcos to interject. And sabi pa po ni Yusek Claire na hindi dapat nag-examine at nakikipagdebate sa witness ang senator judge. Your comment on this po? Well, I wish to believe, no, na inquisitive lang sila, kaya meron silang mga tanong na ganyan. Pero ang mas mahalaga, maliwanag ang naging sagot ni Attorney Wamil, no? Hindi nalilimit ang liability sa SDO. Because like what Attorney Jay just said, maliwanag ang probisyon ng joint circular at ganun din ang auditing code, principally or primarily liable ang head of agency, no? So I think it is significant really that the witness is telling the truth, the witness is competent, because regardless of the nature of the question coming from the senator judges, isa lang ang lalabas na sagot. Even when Attorney Claire is saying na bias ang ibang senator judges, no, I think mag-focus tayo dun sa ating testigo. That regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot, no? And pertaining to the liability, hindi siya limited sa SDO. Maliwanag sa batas, the head of agency is primarily liable. In addition to that, Chair, no, quickly, maliwanag rin sa mga ebidensya, testimonya na may pirma
yung official, vice president, sa mga dokumento na nagpapatunay na alam niya, tsaka pinapatunayan niya saan, paano, kailan ginamit yung pera. So mahirap pong tanggapin, intindihin, yung isang argumento na pumirma yung isang official, yung head of agency, pumirma, tsaka sasabihin na despite yung actual na participation, sasabihin na yung liable lang yung mga lower rank official. Unfair naman yan. Tsaka siguro yung tanong, no? Kung yung mapapatunayan ng personal na pinagamitan ng pera ng official na yan, walang question, hindi natin dapat ng pagkatiwalaan pa. Siguro, but I will venture to ask this question. Assuming, but not conceding, na walang kinalaman yung official sa paggasta ng perang iyan, yung tanong siguro is, mapagkakatiwalaan pa ba natin yan? Yung official na wala man lang alam, wala man lang prosesong sinunod, wala man lang oversight mechanism na sinusunod upang malaman yan, iba na yung pinagagamitan ng mga subordinates niya. Yung pera po, 500 million pesos. Pera po natin yan. Pera na dapat sanang ginamit na sa ibang bagay na mas makakatulong sa ating taong bayan. Kung sasabihin nila walang kinalaman yung official na yan, I would not trust that official anymore. Thank you po. All right, Dr. Bell, may follow-up daw po si Gab. Gab, go ahead. Ma'am, sirs, I understand na you wouldn't want to comment on a senator judge's yung impartiality and perceived bias ng ibang mga tao. Pero do you think po ba yung hindi sila pwede silang i-remind regarding their line of questioning dahil parang halos hindi po makasagot si Attorney Wamil kahapon. Lagi siyang naka-cut off ni Senator Judge Amy. Kung buti na lang po nag-clarify si presiding officer kahapon, pero kung hindi siya nag-clarify, baka hindi po naisagot ng maayos ni Attorney Wamil. Alam mo, in fairness to Attorney Wamil, and contrary to your observation, no? Ang na-observe ko sa kanya, talagang he insisted answering to the question of Senator Amy Marcos, no? Na kahit taliwas sila ng pinupunto at ang kausap niya ay isang senator judge, talagang he maintained his position, and that only shows na talagang may pinaghuhugutan na basis itong testigong ito. At sa pagkakataong yan, paulit-ulit naman niyang sinasabi, ito po ang nakasaad sa joint circular. Wala pong sinabing ganyan sa joint circular. Naririto po ang probisyon ng joint circular. I think it is the authority or the legal basis na ginagamit ni Attorney Wamil. Why he was so consistent, he was so insistent, and he was so confident in responding to the question of the senator judge, no? Yun ang nakita ko sa kanya, na ordinarily, senator judge yan, medyo kakabahan kang sumagot, but it was because sa isang regulation, sa isang batas nang gagaling ang sagot niya. Wamil was so confident, so competent, and so insistent in making sure na masagot niya talaga ang tanong ng senator judge. And I commend him for that, no? I commend him for that. Ma'am, pero ang concern ko kasi, what if merong ibang witnesses na not as insistent as Wamil, tapos makat off sila ng senator judge? Hindi po ba siya subject for a manifestation? Or maybe a gentle request na pasagutin po yung mga witness? Kasi insistent nga po si Attorney Wamil, pero Senator Amy was obviously trying to cut him off several times.
Well, depende na lang siguro yan sa tinatanong ng mga senator judges, no? Whether they will have the courage to insist. Pero I wish to say na ang nanonood na taong bayan ay very observant at alam nila kung anong nangyayari during the impeachment trial. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.